Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay 30 bagay. Una po ay pumapatungkol po kay JDL kung saan marami nga pong sumita sa kanya na tila baga nang iengganyo pa no na maglubid, na magbigti di umano. Yan ho yung naging dating ng kanyang mga pinagsasabi sa EAT. Mamaya pag-usapan natin yan kung bakit nga ba maraming nabulabog Bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin ang isang Maine Mendoza. Isang Maine Mendoza na sinasabi nga po ng ilan na tsutsugyihin na nga raw po ng EAT. Bakit daw kasi kumuha pa ng iba pang double cards ng iba pang host sa EAT, 'di ba? Under budget na nga raw. Yun yung sinasabi nila, 'di ba? Under budget na raw. Pero nasisi na naman po. Nasisi na naman po ang isang Maine Mendoza. Bakit nga ba? Nasisi ang Maine Mendoza, hindi na raw po ganon kalakas ang isang Maine Mendoza pagdating po sa mga advertisements, pagdating po sa paghatak ng mga tao. Sinisisi po nila ang isang Maine Mendoza. Lahat po yan pag-uusapan natin kung saan napaka-unfair nga naman pagdating kay Maine. At ang huli nga po natin pag-uusapan ay pumapatungkol naman po kay Alden kung saan siya nga po yung nagdesisyon na. Isa sa kanyang mga desisyon ay ang pagkuha ng kanyang proyekto. Nakapag-desisyon na po siya na siya po ay hihinto muna. Okay? Hihinto muna at magpo-focus muna sa isang bagay na mamaya pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw pa rin po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga latest updates kina Maine at kay Alden. At bukod nga riyan, kung marami ka pang mga Alden fans na kilala dyan, na panay po ang nood sa atin at pakikinig sa atin at hindi pa nakasubscribe, sabihan nyo na po sila. At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kanina lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, "Good evening Mr. Pinas. Palagay ko hindi si Meng ang kasama ni Panot kasi sobrang short hair. Mas longer hair si Meng now na halos abot na sa shoulder. Yung suot niya balot na naman na parang may tinatago at ayaw mabuking. Opposite sa mga OOTD ni Maine sa EAT na super sexy at litaw yung tummy to prove na hindi siya buntis. At napansin ko ang relo ay nasa left arm, Si Maine sa right arm nagsusuot ng relo. Sa napanood kong video, walang katao-tao sa sinehan. Si Ibyang, si Panot at saka si Menggay kuno lang. Tas sabi ni Ibyang, Maine, dalawa pang ganito, ang sinehan. Kasi ang isa sold out na kaya may naka-reserve pa, Natawa ko kasi ang galing mag-imbento ni Ibyang. Paano magiging sold out? Wala ngang tao, diba? Parang pang-asar pa nga, ang Meng nakasama nila. Nag-jumping jack kasi wala ngang tao, diba? At pwede kang magtatambling. I wish na true na nga, na hindi natatanggap si RJ ng movie or teleserye dahil baka kung sino-sino na naman ang starlet na i-partner sa kanya. Thanks sa update, Mr. Pinas. Stay healthy and God bless. Stay healthy rin po, Miss Elena Morao. Ako po medyo mo okay na pero nauubo-ubo pa rin po kapag dire-diretso po ang aking pagsasalita. Pero sinusunod ko po yung mga payo ninyo, lahat po ng mga nababasa ko sa comment section natin. Inom ng lemon na may water na may tawag dito, honey, yan, lahat po yan, green tea. Maraming salamat po, At tama po kayo doon. Paano nga ba naman nagtatatumbling pa yung nakita po natin doon? Dahil nga wala ngang kalaman-laman. Thank you po. At ang iklaw naman natin komento mula naman po kay Miss Norberta Whitby. Sabi niya rito, point of view ko lang Mr. Pinas. Kaya hindi sumasama si Julia Montes sa pag-promote sa movie nila ni Panot dahil para pa? Baka mabash lang siya
no, ng mga kampo ni Panot dahil sasabihin nila bakit si Julia. Andyan si Maine na asawa ko ni Panot So no reason na sasama siya sa pagpo-promote. Pero kahit na anong pagpo-promote ni Mengay sa movie ni Panot, wala din lalong lalangawin. Kaya sa susunod baka wala nang kukuha kay Panotsky for movie kasi patay negosyo. And noon pa man po yun, Miss Norberto Whitby. Lahat nga ng kanyang puntahan, ngayon ang showing, kinabukasan sarado na kagad. Diba? Tulad nga na nangyari sa Daddy's Girl, mula ng haluan ng kung ano-anong mga kalokohan, lalo't involved si Panot, ayan. Diba? Sabi nila, strong na strong daw ang Daddy's Girl, hindi na raw mabubuwag, dynasty na raw ito. Ano nangyari? Diba? Ganun din pong Itbulaga. Maraming salamat. At ang ikatlo naman po natin komento mula naman po kay Miss Doris Latupan. Ang sabi niya rito, definitely, hindi yan si Maine, Correct ka dyan, Mr. Pinas, sa tinagal-tagal na nating nakasubaybay sa kanila ng hobby niya, napaka-imposibleng hindi natin makilala. Talong-talo ang ilong ni girl. Medyo bilog, while the original Mengay matangos. Ito talagang mga kampo ni Panot, especially Ibiang, dahil alam naman natin na every time may movie or teleserye si Panot, lagi silang nakadepende kay baby girl, kahit naman anong gawin nila, wa-effect. Abay, gaano ba karami ang mga Armin believers, Wala talagang kadala-dala ang mga management ng user na yan. Lahat naman ng movie niyan ay nilalangaw. Feeling sikat lang talagang yung si user. And I believe na malaki ang kinalaman ni YP kaya takot si RJ tumanggap ng mga offer sa kanya kahit hindi niya sabihin. Well, ano man ang dahilan niya for me, protective hobby lang siya kay YP. Ganyan talaga ang pagmamahal mo ang isang tao. Siya lagi ang priority mo, Thanks, Mr. Pinas. God bless. Mukhang bumabalik na ang natural voice mo. Ingat palagi. Sana nga po, Miss Doris Latupan, magtuloy-tuloy. And I agree with you. May kinalaman talaga kay Mengay. Kaya nga, inhesitant po siya. Diba? Inamin niya naman po yun. Sa interview for personal reason, nagiging inhesitant siya. Diba? Mamaya pag-uusapan po natin yan. At pag-usapan na natin ang tatlong bagay na ito. Unahin natin ang isang Maine Mendoza. Kahapon po hindi sila mapakali kung bakit nga naman daw. Tanong sila ng tanong, bakit kinakailangan kumuha pa ng ibang host ang EAT, gayong under budget na nga raw po sila. Diba? So, bakit kailangan pa ng starlet? Ito yung nakikita ng mga netizens, na gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. Ang nakikita po nila dito ay chuchugihin ng araw po nila si Maine Mendoza sa EAT. At kung gusto nila, palakasin muna ang gustong ipalit dito kay Maine. Okay? Yan yung kanilang sinasabi. Dahil di umano sa kanilang pinag-uusapan sa social media na itong si Maine Mendoza raw po ay hindi na ganun kalakas tulad nung dati. Ang daming nagtatanong na hindi na raw ganun kalakas yung hatak ni Maine sa mga tao, ni wala na raw pong maipa-sold out, at talagang kung ano-ano pang issue, basta masabi lang nila na si Maine Mendoza ay mahina na at hindi na katulad noon. Yan yung kanilang pinagduduldulan. Ang masasabi ko lang dito, wala pong kasalanan ng isang Maine Mendoza dito. Alam po natin ang formula. Parang 1 + 1 = 2 lang yan, diba? Alam po natin ang formula para po sa ikalalakas ng isang Maine at ikalalakas ng isang Alden. Alam po natin yan, huwag sila magbulag-bulagan, sila po ang may kasalanan nito. At ang ikalawa naman po natin pag-uusapan ay si Joey De Leon. Nakita niyo naman po yan, Sa latest episode po ng EAT, dun nga po niya sinabi, may pinauhulaan po, yung isinasabit daw po sa leeg, kung saan si Joey De Leon ay naging sentro na naman ng usap-usapan ng kung sino-sino na wala raw pong pakialam sa ano nga yung tawag nila dito, yung sa suicidal thoughts ng iba, 'di ba? Yung mga parang mga pagpapakamatay, yan yung sinasabi nilang wala lang daw po kay JDL, Dahil lubid daw ang isabit sa leeg. Kaya nga ang daming nagko-call out sa kanya na ganun-ganun na lang pala yung issue ng suicidal thoughts pagdating kay Joey De Leon, 'di ba? So ngayon, hot seat na naman, hindi na naman po napag-isipan yung mga gustong bitawang salita. Kaya ganyan na nangyari. Habang si Alden Richards naman po ay nakapag-desisyon na nga po.
Ang sabi niya sa kanyang recent interview pagkatapos nga po ng kanyang proyekto with Julia Montes, siya po ay magfo-focus na muna sa Myriad para nga naman daw po hindi na muna yung mga proyektong gustong ibigay sa kanya. 'Di ba? Ulitin ko lang, decision po ni Alden Richards yan, sana po i-respeto po nila. 'Di ba? Kahapon pa natin pinag-uusapan ito na bakit nga ba ang init ng ulo nila kay Alden, ang init ng ulo nila kay Mengay, hindi na nga po nagsasama sa mga proyekto, di ba? Until now kasi, sila pa rin po ang pinag-uusapan at sila pa rin po ang talagang pinapangarap na makatrabaho ng mga starlets nila. Di ba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.